Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan nitong si Wilibaldo Garcia Perez kontra Rene Calixto Bibiano. Na kung saan nung una nilang paghaharap mga idols noong December 21, 2024 nawi po sa split draw. So ngayon sa rematch naman po mga idol sa nalalapit na Mayo 23, 2025 nagaganapin naman po sa Zacatecas, Mexico. Sa rematch nila, nakataya pa rin po ang vacant IBF World Super Flyweight title. Sa rankings naman po ng IBF, rank 3 si Wilibaldo Garcia Perez at rank 4 si Rene Calixto Bibiano. Sa bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis ng kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan naging liamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video mula po sa comparison, prediction, fight analysis na kung saan mga idol, malaki ang chance sa makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin. Maaring sang-ayon kayo sa aking prediction or hindi dahil po dito sa ating talakayan na kung saan ma-analyze din po ninyo. Dahil nga sa comparison pa lang natin, makikita nyo na ang pagkakaiba ng dalawang maglalaban. Kung saan naging yamado, saan naging dihado. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Libre lang po ang pag-subscribe. Once na mag-subscribe po kayo, lalo po tayong gaganahan na maggawa ng video at mag-upload po mga idols. Oo. At syempre, para po sa mga boxing fans na patuloy na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Kasi wala ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Lalo na't napaka-boring ng channel na ito. Hindi ko po yan ipinagkaila. So, ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Dahil magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na ating tatalakayin ang mga background dito sa dalawang maglalaban mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. At unahin natin ang rank 4 ng IBF na si Rene Calixto Bibiano. Bilang isang professional boxer, may impresibo kartada itong si Rene Calixto Bibiano. 23 wins with 9 wins coming by way of knockout. Undefeated, may isang tabla. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 5 inches. Orthodox ang stance sa count ratio 39.13%. Last fight, December 21, 2024, Wilibaldo Garcia Perez, na kung saan nawi nga po sa tabla. So, ibig sabihin lang din ito mga idol, hindi po nagkaroon ng iba pang laban itong si Rene Calixto Bibiano. Experience pinakamatindi na kalaban ni Rene Calixto Bibiano ay si Wilibaldo Garcia Perez. Bakit? Kasi nga po, nakatabla or napakaganda ng laban o nauwi lang po sa desisyon, close to fight, split decision. Ito ang pinakamatindi. Oo. Dahil nauwi sa tabla. Alam naman natin undefeated itong si Rene Calixto Bibiano. At idagdag na rin natin itong si Siko Incotole, na kung saan bagamat hindi ganong kilala ito sa Super Flyweight Division mga idols, yan po ay may magandang record o kartada na kung saan may 18-2 noong sila po ang magkalaban ni Rene Calixto Bibiano. So sa skills naman nitong si Rene Calixto Bibiano, boxer puncher ito mga idols, which is malimit sa Mexico yan. Pressure, fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Itong si Rene Calixto sa kanyang pag-execute sa kanyang skills, lahat ng nabanggit ko ginagawa niya. Pressure, defensive, brawler style, counter punching style, mayroon siya. Oo. Napaka taglay ang timing, accuracy. Siyempre, kahit pa paano, madidiin kung bumabato na suntok ito. Makamay, masipag, bumato ng mga kombinasyon. Pagdating sa depensa, average. Na kung saan may mga openings, lalo na sa inside fighting. At sa durability, so mga idols, masasabi kong may tibay ito. O may tibay. Pagka sinasabi naman natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon mga idols. Oo, hindi sa lahat ng pagkakataon madadala ang tibay na yan. Kasi sa mga nagdaang laban niya, nakakayanan niyang saluhin ang kanyang mukha at katawan ang suntok ng kanyang katunggali. At kabilang na nga doon, si Wilibaldo Garcia Perez, na kung saan nauwi sa split draw, kanilang naunang sagupaan. So ngayon,
Dadako naman tayo sa panig ditong si Willie Baldo Garcia Perez. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din naman ito. 22 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 5 talo at 2 tabla. Sa kanya 5 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 35 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Orthodox ang stance, ang outright 59.9%. Last fight, December 21, 2024, Rene Calixto Bibiano. Split draw. So hindi rin po nagkaroon ng iba pang laban si Willie Baldo Garcia Perez. So sa eksperyensya naman itong si Willie Baldo Garcia Perez, dadako na tayo sa kanyang karanasan dito mga idol, na kung saan pinakamatindi na kalaban nito ay kilala, katulad ni Paul Butler noong 2021. Bagamat napapagsak itong si Willie Baldo Garcia kay Paul Butler at natalo by split decision si Willie Baldo Garcia Perez sa laban niya kay Paul Butler, pero napakaganda po ng kanyang ipinakitang laban. Napahirapan din po niya si Paul Butler, na kung saan mga idols talagang naararo niya yang si Butler. Alam naman natin si Butler, nag-world champion po yan at naging napalaban sa isang undisputed world title bout. Oh. At idagdag na rin natin si Alexandro Santiago. Kasi si Alejandro Santiago nung sila po ang maglalaban, may impresibong kartada si Santiago na 21 wins with 2 losses lamang. No, at bagamat talo itong si Willie Baldo sa laban niya kay Santiago by majority decision. So sa puntusan lang din. At syempre, ibilang ko na rin si Rene Calixto Bibiano. Bakit may chance itong tumalo sa kanya? Oo. Kasi nga, closed fight lang din po ang sinapit ng labanan nila. So dito sa rematch mga idol, pareho na nilang alam kung anong diskarte ng magkabilang panig dahil umabot nga po sila sa sukdulan 12 rounds. Sa skills naman itong si Willie Baldo Garcia Perez, boxer puncher din po ito. Pressure, defensive, brawler style, counter-punching style. Pero malimit natin nakikita sa pressure puncher style, brawler style, itong si Willie Baldo Garcia Perez kasi nga may pagka-agresibo ito. Marami din, kung bumabato na suntok, taglay ang power, timing, accuracy. Sa depensa, low average po. Hindi mahigpit sa depensa. Marami talagang openings ito, mapalong range, mapamid range, close range. Open lamang, may tibay nga rin po kasi nga natatalo lamang sa pamamagitan mo ng puntusan. At syempre alam naman natin na mataas din ang knockout ratio ni Paul Butler. Napabagsak lang ito ni Butler pero napahirapan si Butler mga idol. At masasabi natin mabilis din makarecover itong si Willie Baldo Garcia Perez. So sa durability, may tibay din po. Yun nga, sabi ko kanina, may tibay itong si Willie Baldo. Pag sa salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon na yan. Oo. So ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Dito mga idol, pareho Meksikano ang maglalaban at doon po sa Mexico gaganapin ang laban. So, ang mga lugar kasi nila mga idol ay masasabi nating hindi ko naman alam kung saan sa Mexico itong si Willie Baldo, maging itong si Calixto. Pero pareho Meksikano, so nakadepende sa promosyon mga idol ang advantage or disadvantage ng dalawang maglalaban. Kasi kung under ito sa promosyon na kung saan doon kabilang si Rene Calixto Bibiano, delikado sa politika itong si Willie Baldo Garcia Perez once na magkaroon lang ng close fight ticket sa scorecard. Real talk tayo. Kung nabilong naman ang laban na ito sa promosyon ni Willie Baldo Garcia Perez, so delikado din so 50-50 tayo dyan. Ngayon dadako naman tayo sa rankings ng BoxRec muna. Out of 851 ka mga boksingero lumalaban dito po sa Super Flyweight Division pang buong mundo, rank 16 si Willie Baldo Garcia Perez, rank 17 si Rene Calixto Bibiano. So ibig sabihin magkasunod lang po sila, lamang lang ng kaunti si Willie Baldo Garcia Perez. Ngayon, dito naman sa boxing scene, especially dito po sa ranking ng IBF, rank 3 si Willie Baldo Garcia Perez, rank 4 si Rene Calixto Bibiano. So dito mga idol, napaka-close. 50-50 para sa akin yan. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. May edad na 35 anyos si Garcia Perez. Si Calixto Bibiano naman ay may edad na 30 anyos. Pareho pang nasa prime mga idol. Lamang nasa kadululuhang prime na si Willie Baldo Garcia Perez. It means may mga pagkakataon na ito na posibleng magbabago ng konti ang galaw, unlike dito sa 30 years old. So, pero pasok pa rin sa prime So, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban mga idols.
lamang may counting advantage si Rene Calixto kasi 30 anyos lang ikumpara sa 35. So sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage, height, reach lamang po si Rene Calixto Bibiano. Mas matangkad po itong si Bibiano ng 1 inch. Automatic din po sa reach. Ngunit, bawi si Willie Baldo Garcia Perez sa power. Bakit? Dahil umaabot po ang knockout ratio nitong si Willie Baldo Garcia Perez sa 59.9%. Samantalang may knockout ratio lamang itong si Rene Calixto Bibiano na umabot sa 39.13%. So lamang sa power. Bawi sa power itong si Willie Baldo Garcia Perez. Sa activity, pero aktibo. Sa experiensya, para sa akin mas nakakalamang din ng konti sa uri ng nakalaban si Willie Baldo Garcia Perez. Para sa akin, 55-45 in favor of Willie Baldo Garcia Perez, mga idol. Kasi kung si Rene Calixto Bibiano nakaharap ni Paul Butler, sa tingin ko talo din yan kay Paul Butler. Oo. At siyempre, mas maraming nakalaban si Willie Baldo Garcia Perez na talaga mas matindi. Oo. Dalawa nga lamang ang pinangalanan ko para hindi na ganong humaba pa ang ating video. So sa skills, parehong boxer puncher. Oo, parehong boxer puncher ito. Doon sa kanilang laban, mga idol, throwback tayo ng konti. Kung mag-pressure party style si Willie Baldo Garcia Perez, defensive style naman si Rene Calixto Bibiano. Pagka mag-pressure party style naman si Bibiano, ang gagawin naman itong si Willie Baldo is defensive style. So palitan lang sila po ng pamimiresure. Pero mas malimit sa laban nila nung una ang pressure party style, brawler style si Willie Baldo Garcia Perez. Malimit po yan. Kaso nga lamang, sa style na yon, doon natin nakikita ang maraming kakulangan, lalo na sa depensa nitong si Willie Baldo Garcia Perez na posibleng napaghandaan na nitong si Rene Calixto Bibiano yan. No, posibleng kasi nakita na niya lahat at alam naman niya, kaya niyang saluhin din na suntok nga nitong si Willie Baldo Garcia Perez. So yan mga idol, masasabi natin na malaki ang posibilidad na napaghandaan na yan ni Rene Calixto. So dito sa ating comparison is 50-50 po, mga idols. Bakit? Kasi yung aggressiveness din nitong si Willie Baldo Garcia Perez, yun din ang posibleng magpahirap muli dito kay Rene Calixto Bibiano. Lalo na kung madala talaga sa galaw ni Willie Baldo Garcia Perez itong si itong si Rene Calixto Bibiano. Oo, kasi nga hindi pa natin nakikita ang actual na laban ngayon sa pangalawang laban nila, mga idol, which is prediction pa nga lang ating gagawin at analysis. Kaya dyan, mga idol, kung napaghandaan or nakapag-adjust na or naaral na ni Rene Calixto Bibiano ang galaw nitong si Willie Baldo Garcia Perez, yun ang kanyang tsansang manalo dito sa pamamagitan po ng puntusan. Oo. Sa panig naman ni Willie Baldo Garcia Perez, walang pagbabago yan. Pressure, brawler style. Na kung saan posible din na yan ay mangingibabaw sa labanan na yan. Oo, lalo na't may kalamangan nga pagdating po sa power. Iba kasi yung power, mga idol, pwedeng irespeto nung una lang pagharap, malimit na nag-defensive style si Rene Calixto Bibiano. So ibig sabihin, mga idols, bagamat kaya niyang saluhin, pero iniinda or naramdaman, kumbaga, mga idol. Kaya kaabang-abang na laban ito, lalo na't maraming mga Filipino boxers, ating pambato, na nandyan po nakaranking sa Super Flyweight Division. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction dahil 50-50 ito. Pagka sinasabi natin 50-50 naman, mga idol, sa comparison, so pareho itong may malaking tsansa sa panalo sa laban. Nakadepende kung kung ano ang strategy na magkabilang panig para maging epektibo sa kanilang pagharap muli. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mga idol, prediction ko po dyan, Rene Calixto Bibiano by unanimous decision or split decision. Kasi posibleng naaral lang niya ang galaw nitong si Willie Baldo Garcia Perez na kung saan isa sa posible niyang gagawin, huwag makipagsabayan. Huwag dalhin sa lubid ang laban. Ipanatili sa gitna ng ring ang laban. Pagka yan ay magawa niya at siyempre, imposibleng hindi niya nakikita ang mga kakulangan sa depensa nitong si Willie Baldo Garcia Perez na kung saan sabi ko nga ang gagawin niya distansya, jump on the competition, moving around side to side. Kung yan ang gagawin niya, mga idol, wag lang tumayo sa harapan ni Willie Baldo Garcia Perez. Yun ang kanyang ikapanalo sa laban sa pamamagitan po ng puntusan. Pwedong sports, may chance bang manalo by technical knockout sa Rene Calixto Bibiano? Bagamat hindi ito kilalang knockout artist, mga idols, sa tingin ko, oo.
may kakayahang mang knockout yan. Kasi yung 39% na knockout ratio, mabigat na rin yan mga idol. Yun nga, may knockout ratio na 19%, nakapagpa-knockout pa. How much more? Ang katulad dito si Rene Calixto Bibiano na mas mataas ng kaunti. So, nakadepende po yan. Pero sa tingin ko, mas kampante ako na mananalo sa puntusan si Calixto. Pero this is boxing, anything can happen. So, pagka maging epektibo ang kanyang gagawing strategy dyan, lalo na sa pag-counter, imposibleng hindi magkaroon ng pinsala itong si Wilibaldo Garcia Perez. Oo. So, ngayon, mga anong round kaya? Siguro mga idol, 1 to 10. Posible makuha ni Rene Calixto Bibiano ang pag-knockout. Pero yun nga, sabi ko, mas kampante ako na sa puntusan mananalo lamang si Rene Calixto Bibiano. Nasabi ko lamang na posible makapag-knockout win itong si Rene Calixto Bibiano kasi nga, this is boxing. Anything can happen. Hindi porket hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang mang-knockout. So ngayon, sa panig naman ni Wilibaldo Garcia Perez. So 50-50, sabi ko nga kanina sa ating comparison, sa panig ni Perez, ang gagawin nito mga idol ay pressurein niya ng husto itong si Rene Calixto Bibiano at syempre mas lalong magiging agresibo sa pagbato ng mga kombinasyon, mga suntok. Sanhin ang ikapanalo din niya sa pamamagitan po ng split decision, unanimous decision, or majority decision. Oo, dahil alam naman natin na nakayanan nga ni Rene Calixto Bibiano ang power nitong si Perez. Kaya mga idol, sa tingin ko, sa puntusan lang din mananalo itong si Wilibaldo Garcia Perez. Pero dahil sa di hamak na mas mataas ang kanyang knockout ratio, posible din niyang ma-knockout itong si Rene Calixto Bibiano. Mga anong round? Siguro 1 to 10 din mga idols. O, posible din niya makuha yan ang pag-knockout. Pero yun nga ay nung una nga nila pagharap, halos naubos na lahat ng diskarte na magkabilang panig doon. Nawi pa rin sa split draw. Kaya kaabang-abang na laban ito at sa tingin ko mga idols, talagang alam naman natin parehong warrior yan. So, kung maulit muli ang nagawa nitong si Wilibaldo Garcia Perez, ang pag-pressure na kung saan mas malimit siya ang pressure partner style, brawler style sa laban, posibleng yun ang kanyang ikapanalo. Posibleng doon na siya papaboran mga idol. So 50-50, may malaking chance din na manalo si Wilibaldo Garcia Perez. Isang magandang laban ito, isang ma-action talaga itong nalabanan mga idol. Oo, ng magkabilang panig. Kaya kabang-abang, lalo na't maraming nga naka-line up dyan ng mga Pilipino sa ranking ng Super Flyweight Division. Oo, pero yun nga, pabor ako na mananalo si Rene Calixto Bibiano. Pero hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat man lang para sa akin na mananalo din si Wilibaldo Garcia sa labanan na yan mga idol. Hindi kagulat-gulat kung ang resulta mananalo si Bibiano kasi nga close fight lang nung una. Na kung saan ang gagawin naman itong si Wilibaldo Garcia Perez lalong magiging agresibo. Hindi lang po sa pagsunod kundi sa pagbato din ng mga kombinasyon at suntok. Alam naman natin na sa edad nitong si Wilibaldo Garcia Perez, nasa kaduluduluhang prime na. So, yung determinasyon nito, mga idol, ang isa sa posible natin makikitang ikapanalo nito, na kung saan pinaghahanda niya ng husto ang laban na yan. Kasi, halos last chance na niya para maging isang world champion, mga idols. 35 years old. Next year, 36 years old. Lipas sa prime, 36 years old. Hanggang sa kunti na lang ang kanyang panahon. Kaya dito mga idol, ibubuhos na ang lahat nitong si Wilibaldo Garcia Perez ang kanyang kakayahan para lang manalo dito sa laban. Kumbaga, yung determinasyon nito mga idol ay talagang napakatindi. Kung inyong naalala si Charles Suarez, ganun din ang ginawa ni Charles Suarez. Binuhos na lahat-lahat para manalo. Kaso lang, napolitika nga itong ating kababayan. Politics yun. Na kung saan mga idol, hindi rin papayag si Uncle Bob na ipatalo si Navarrete. Which is talo naman talaga. Pero ganun nga, wala tayong magagawa dyan kasi nga makapangyarihan si Bob. So, nasa nasa komisyon na yan, nasa pag-uusap na nila yan or kaso kung ano ba yan. So, yun nga, dito sa laban na ito, halos ganun din ang determinasyon na ipapakita nitong si Wilibaldo Garcia Perez na kung saan para sa akin hindi rin po yan matatawaran. Na kung saan hindi na rin po katakataka na yan ang mananalo dito sa rematch. Kaya kabang-abang na laban po yan. Hanggang dito na lamang ito po Andong Sports PH. God bless po sa ating lahat.